Okay, so good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. So, pag-usapan natin ngayon ito hong nilabas ng PCIJ na ako hindi ko to tinatanggi, totoo ito. Nasa record yan eh. Okay? Ang pangit naman kung magkakaroon tayo ng state of denial. Ito, pag-usapan natin to, linawin natin to, kung meron bang paglabag si PBBM dito. Actually, hindi lang naman siya yung, yung nakatanggap ng milyones na campaign contributions noong 2022 election, di ba? Yung mga taga-unity team. So nakatanggap, hindi lang naman din pati nga yung ibang mga independent nakatanggap din sa mga contractor. So sabi rito, Marcos and Duterte received millions in contributions from contractors. Can and will they be held to account? Sabi ng well, si PBBM, meron itong sa ngayon meron siyang absolute immunity. Okay? Pero tignan natin yung batas mismo nito. Teka. So ito po yung binabanggit diyan, So ito kay Rodolfo Hilot ng Rod Hill Construction, 20 million. Ito namang si Kirante, 1 million, dinonate niya kay PBBM. Kay Sara naman, 19.9 million, ads naman kay SDevco. Tapos kay Cheese, 30 million, doon kay Lawrence. Tapos meron pa palang isa, 10 million. Tapos 30 milyones naman. Aba, so 70 million ang natanggap ni Cheese Escudero. Si Joel naman ay naka 20 milyones mula sa New San Jose Builders. And then si Gatchalian, 9.5 million kay Sergio. And then itong nanay naman, nag-donate ang anak ng 100 million. May pera naman ang nanay, ba't kailangan mag-donate tong anak? Sabi tuloy. Diba? And then si Senator Robin Padilla, yan, 1 million, mga cellphones. Okay. Alam mo yun, tapos JB Network Airtime, 8.75 million. Ito yung si Francisco Chiu Laurel Jr. Ito yung DA Secretary ngayon. Ganon din kay Mig Zubiri, nagbigay din siya ng 20 million. Okay. Now, gusto ko lang pong linawin din. Meron kasing isa pang batas hindi lang naman yung Omnibus Election Code, no? Correct me if I'm wrong. Meron pa yung nakalimutan yung RA noon, yung Graft and Corrupt Practices Act, yon at yung tawag doon. Sinasabi doon ay hindi pwedeng o pinagbabawal na tumanggap ng anumang uri ng regalo ang mga nasa gobyerno, whether appointed sila or elected sila. Bawal. Okay? Now, doon pa lang sa batas na yan, take note si Robin Padilla, si Loren Legarda, hindi kasali si Loren, si Robin Padilla, si PBBM, kung di ako nagkakamali, silang dalawa, ang pare-parehong civilian noong 2022. So, lusot sila doon. Di ba? Lusot sila doon kasi hindi sila taong gobyerno at the time. The rest, kasi si Loren Legarda, dating congresswoman yan. Kasi nakagraduate yan sa Senado, nag-congresswoman doon sa kanilang probinsya, sa Antique ata. Tapos, noong 2022 na, balik Senado, kasama sa Uniteam. Diba? At yun, nanalo siya. Ngayon, puntahan naman natin yung doon sa Omnibus Election Code. Ito yung Section 95. Sabi dito, prohibited contribution. So, ibig sabihin, pwedeng may magbigay ng contribution, pero may pinagbabawal na contribution. Okay? So, hindi po rito lahat ng contribution ipinagbabawal sa Omnibus Election Code. Tapos yung isang batas naman, na binanggit ko kanina,
Yung mga tao, yung mga incumbent, yung mga kasalukuyang nanunungkulan, appointed or elected, bawal tumanggap ng regalo. Ang donasyon ay regalo. Sabi rito, no contributions for purposes of partisan political activity. So kung itong perang ibinibigay mo, yung contribution, no, or donation, ganyan, binibigay mo, ang layunin nito ay ganito, o pare, pandagdag sa kampanya. No? Nako, bawal daw po yun. Kapag, sabi rito, kapag, sino po yung pinagbabawalan? Yung taong totoo at yung mga korporasyon, yung kumpanya. For example, etong si Mr. Natural, na ipinanganak sa ganitong lugar. May nanay na tao at tatay na tao. No? Meron siyang kumpanya, si juridical person. Etong kanyang kumpanyang si juridical person ay ginamit niya para magbigay ng campaign contribution. O kaya inutos niya na magbigay kayo doon, 'di ba? Idaan niyo kay ganito, direct or indirect, bawal po 'yon. Okay? Pero kung kung pangkain, pang tubig, 'di ba? O mangangampanya kayo, ito pangkain. O hindi naman pangkampanya 'yung pangkain ito. Walang pakialam sa kampanya nyo, huwag lang kayo magutuman. Pwede po 'yun. Kasi maliwanag eh. Oh, for partisan political activity. No, basta't ang ibinigay po ay hindi para gamitin, no? Malinaw doon sa nagbigay na ang perang ito ay para po sa hindi gamitin sa kampanya, wala akong problema ron. Okay, ito na. Natural or juridical persons who hold contracts. So may mga kontrata, no? Or subcontracts to supply the government or any of its subdivisions or instrumentalities with goods or services or to perform construction or other works. Okay? So bawal po sila. Kung ang kanitong mga contractors na to na may existing na kontrata sa gobyerno natin, no, bawal po silang magbigay ng pera pang-kampanya ng politiko. Thirdly, natural and juridical persons who have been granted franchises, incentives, exemptions, allocations, or similar privileges or concessions by the government or any of its divisions and instrumentalities, including government-owned and controlled corporations. Okay? So yan, sila bawal po. Now, ang batas pong ito, tanong ko po sa inyo, sino po ang pinagbabawalan? Tanong ko dyan, sino po ang pinagbabawalan dito? Yun po bang politiko, yung recipient, o yung contractor sa gobyerno? Kasi pagkakaintindi ko rito, attorney, help me out. Ang pagkakaintindi ko po rito, nang mabasa ko to kanina, contractor po ang pinagbabawalan dito. Kaya pala, naalala ko ngayon, ang sabi ni George Garcia last month, nung pumutok ito, July pa ito pumutok yung kay Chis Escudero eh. Ang sabi niya, posibleng 4. Meron pang, bukod kay Chis, meron pang mga senador, sabi. Posibleng 4 sila, sabi niya. Pero hindi ang politiko ang aming iimbestigahan dito, kung hindi ang contractors. Okay? Tama po kayo, Rian. Diba? Ay, hindi officials. Kung hindi po, contractor po. Yung sinasabi ni George Garcia ng COMELEC. Sila po ang pinagbabawalan. Na yung contribution na ibibigay nila. Kasi sila yan, yung binabanggit yan ng mga contractors, so yung construction or other works. So for example, contractor ka sa ibang ahensya ng gobyerno na nagsusupply ka ron. Basta konektado yung negosyo mo, nagsusupply ka sa gobyerno, pinagbabawalan ang contractor na magbigay ng donasyon
para sa kampanya. Pero kung pang-date nung kandidato, po pwede. Di ba? Oh. Halimbawa pang-raffle, para kung sakaling mayroong manalo sa kampanya. Ito yung ibibigay. For example, plancha, di ba? Arenola, tabo, di ba? Oh. Washing machine na dikusot, tsaka dryer na dipiga, pero high-tech, automatic. Oh. Di ba? O kaya tawag dito, power bank, Motolite. Oh. Pagka manalo, ibibigay yun. Di ba? O kaya naman, cellular phone, gaya nung kay Robin Padilla. Binigyan ng mga cellular phones. Oh. Na tawag dito, napakalakas ng signal. Kahit na nasa bunker ka, malakas ang signal mo, basta nakaunat yung 5 dipang antena. Di ba? So, pag ganun po ang purpose ng gagamitin, dun po yun bawal. Okay? Basta related sa kampanya. Kaya ang pananagutin dito ay yun pong contractors, hindi po yung tumanggap. Okay? So wala ritong sabit si na PBBM. Pati si Sara, wala rin pong sabit. Kahit sino diyan, walang sabit. Kung, okay, kung ang purpose tong nagbigay ay hindi po related sa pangkampanya. Ang problema kay Sara para saan? Saan ginamit? 'Di ba? At kahit na ginamit pa rin naman sa kampanya yon, ang mananagot dito talaga yung kontraktor. Yung kandidato wala lang. Okay? Kaya mas mabigat yung batas sa sinasabi ko, yung sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, na kung saan pinagbabawalan ang taong gobyerno tumanggap ng regalo. Appointed man sila o hindi, bawal silang tumanggap ng regalo. Kaya yung tanong dito, kailan ba sila papanagutin? Wala yun. Ang pinagbabawalan kasi rito, in my understanding, yung contractor. Okay? Oh. Ngayon, dun po sa listahan na nilabas ng PCIJ, ang mananagot po doon sa Anti-Graft and Corrupt Practices, yung bawal tumanggap ng regalo o donasyon, whatever, mula sa kahit kanino, yun pong mga incumbent during the 2022 national election. Sino po yun? Palagay ko sa binanggit dito, ang madali pong sagutin dito kung sino yung hindi Si PBBM at si Robin Padilla ay civilian at the time. Okay? First timer si Robin noong 2022. Si PBBM, hindi ba naolats kay Leni Robredo, hindi nakaupo. O sabi, dinaya. Basta civilian. So, pwede pong magbigay sa kanya. Pwede pong tumanggap siya. Kung gamitin niya sa eleksyon ito, nasa kanya yun. Di ba? At saka, ito po ang malala. Si Francis Chis Escudero. Abogado, matalino, magaling. Sanay gumawa ng batas. Pero ito yung mga tinanggap niya. And at the time, he was a governor of Sorsogon. Katulad rin niya ni Loren Legarda, nagpahinga si Loren sa Kongreso, si Chis naman nagpahinga sa Kapitolyo ng 3 taon. Tapos sabay silang nagbalik Senado. Hindi ko lang kung anong posisyon si Joel Villanueva noong 2022, kung incumbent or what. Yan. Pati kung di ako nagkakamali, itong si Mig Subiri din at the time, ay rin si Migs, wala rin posisyon, katulad rin siya na PBBM. Tama? Tama ba? Basta. Okay, so yung wala pong posisyong hinahawakan, solve sila. Covered po ang local government officials. Lahat po yan, covered yan. Kasi lahat po yan nangangampanya pwede rin, wala naman po kasi binanggit doon sa batas na
local or national. Wala pong binanggit dito. Wala nga po ako nabasa na national. No. Kasi sinasabi lang rito, pinagbabawal yung na contributions o wala raw pong sabi niya, no contributions for purposes of partisan political activity shall be made directly or indirectly by ng mga tao o ng mga korporasyon. Bawal po nilang gawin yun. Na magbigay ng donasyon kung sila po ay may mga transaksyon sa pamahalaan. Para kasi maiwasan ang masamang iniisipan ng mga tao, ng publiko na nababayaran sila, papaboran yan kapag nanalo na, makakasingil ng utang na loob. Yung ganon. Kaya po ipinagbabawal. Tapos yung foreign funds, yan, ito, foreigners and foreign corporations, bawal din po silang magbigay. O pwede silang magbigay, pero hindi po pwede silang, hindi pwedeng, tawag dito, tanggapin yung pondong binigay nila na gagamitin sa kampanya. Regalo yan sa'yo, bigay yan sa'yo. Anong gagawin mo doon? Kung mabulag ka, di ba masamang tumanggi sa grasya, nakakabulag daw. Pero wag mong gamitin sa kampanya. At dapat malinaw sa nagbigay, hindi ito para sa kampanya mo. Para saan ito? Pambili mo ng damit. Para sa kampanya. Putik na yan, pang kampanya pa rin ang ending. Basta't kailangan, wala, hindi related sa kampanya. Diba? Okay. So, iwan na natin to.